Praise the Lord. Hallelujah. At alam ko po nakahanda na po ang bawat isa sa atin sa pagsamba sa Panginoon. Hinihiling ko po na bawat isa ay tatayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang kasambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. You are welcome in this house of God. Hallelujah. God is good. God is good. And all the time. Hallelujah. Let's sing about that today mga kapatid. God is good all the time. Dinadakila namin ang iyong nag-iisang pangalan, O God. Tunay niyang ikaw ay mabuti sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapahiram mo ng panibagong buhay sa bawat isa sa amin, na kami, O Lord, ay dinulog mo dito sa iyong bahay sa bahayan, O God. At dalangin namin, Panginoon, sa pag-umpisa pa lang ng aming gawain, manatili ang iyong presensya sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah, hallelujah. That through your word, Panginoon, sa aming devotion, we continue to taste that you are good in our life, Panginoon. Salamat, O God, sa walang sawang biyaya sa bawat isa sa amin. We bring you all the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Jesus, you are good, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating po mga Biblia, mga kapatid, ating pong bubuksan sa 1 Corinthians chapter 3. Hallelujah. First Corinthians chapter 3. Buksan po natin in verse 16 up to 17. Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:16, Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Hallelujah. Panandalian po kayo mga kapatid. Sabi po sa ating slide, it's because we are His. It's because we belong to Jesus. Hallelujah. When the fullness of time had come, ang banal Espiritu po ng Panginoon na dating nasa mga Jewish temples na ginawa ng mga tao ay napunta at nag-dwell into fleshly human temples made by God. Ang Spirit po ng Panginoon noong unang panahon ay nag-dwell
covenant. At ito po ay nasusumbungan sa holiest of holies. Siya po ang pinaka-importante doon sa tabernacle. At pagdating po ng tamang panahon, pinili po ng Panginoon na umalis sa isang inanimate object at mag-dwell sa mga human temples. Tayo po, mga kapatid, pinili po ng Panginoon na hindi doon sa mga bagay na nabubuhat, tumira ang kanyang presensya, kundi sa bawat isa po sa atin na nilikha niya mismo. At dito po sa ating binasa, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, you are the temple of God. We are the real church. Hallelujah, hallelujah. Nagagalak po ba tayo, mga kapatid, sa katotohanan ito? Na ang Diyos ng sanlibutan ay nananahan sa bawat isa sa ating mga kapatid when we receive His Spirit. Ang sabi po ng Bible, the temple is you. Gusto ko po i-emphasize sa umaga itong mga kapatid, yung katotohanan na tayo ang templo ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Atin nga po itong buksan din, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Sabi po ng Bible, mga kapatid, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which we have of God, and ye are not your own? Sabi po dito, you are not your own, for you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Hallelujah. Because we are His. Ang sabi po dito, you are not your own. Sabihin nga po natin yan, mga kapatid, I am not my own. I am not my own. Nung simula po nung tayo ay tinubos ng Panginoon ng kanyang sariling dugo, mga kapatid, ang katawang ito, ang templong ito, ay hindi na natin pag-aari, mga kapatid. It truly belongs to the one who bought us with a price, a precious price, His own life. We all now belong to Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Christ moves into us, human temples, and to those who believe and truly obey His word. At nung ang Panginoon po ay pinili na dito tumahan sa templong ito, nasa intention po ng Panginoon na yung individual, yung temple na kanyang pinananahanan, ay kanya mong i-rule at i-control. Nasa intention po ng Panginoon na dahil itong templong ito ay kanya na, siya na po ang magko-control dito sa templong ito, mga kapatid. At napakaganda po muli-muli isipin at alalahanin na ang templong ito ay sa Panginoon at ang Panginoon ay mananatili lamang dito sa templong ito kung yung intention niya ay inaalaw natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung papayagan natin ang Panginoon na i-control ang ating buhay at i-admit sa ating sarili that I am not my own boss. Dahil kapag po ang Panginoon ay nananatili, nakatanggap natin ang banal na Espiritu ng Panginoon, pero ini-extrakwera natin ang convictions na binibigay sa atin ng banal na Espiritu, hindi natin pinapansin ang magagandang udyok ng Espiritu sa bawat isa sa atin, aalis ang Panginoon, mga kapatid. Dahil ano pa ang sense na tayo'y panahanan ng Panginoon kung hindi naman natin siya hinahayaan na mag-rule at mag-control sa ating buhay. That's why for today, it is very important na i-reassess natin, mga kapatid, ang ating mga puso, ang ating mga buhay sa Panginoon. Is the Lord in control of this temple? Who is the boss of this temple? Ang Panginoon pa rin ba, mga kapatid? Ang Kanya pa rin bang mga salita ang naghahari sa ating mga buhay? Hallelujah. Meron pong isang batang lalaki na gumawa po siya ng isang sailboat, isang laruan. At nung matapos na itong sailboat na ito, labis na itong pinagmamalaki. This is a perfect creation. Diba po ang bata ay ganon? Sobrang proud siya sa kanyang ginagawa.
And then, sabi niya, okay, nagawa ko ng sailboat na to, I will put it to a test. Ilalagay ko to sa karagatan or sa sea. At pagka ito inanod, malalaman ko kung gaano katatag itong sailboat na ito. At itong bata ay pumunta doon sa dagat, tinignan niya kung seaworthy na itong sailboat na binigay niya. Na ginawa niya ay so nilagay niya yung sailboat doon sa dagat. At for a couple of seconds, nag-float ito ng maayos. Pero may dumating na mga alon at para bang nawala sa dapat nitong mangyari yung sailboat at ito ay nasira, ito ay natangay ng alon. At nawala ito sa possession nitong young lad. Lungkot na lungkot siyempre ang batang ito dahil it is his most prized possession. Dahil ginawa niya talagang binus niya ang kanyang buong atensyon dito. And then dumaan ang mga araw, napunta siya dun sa isang store, nakita niya na yung eksaktong sailboat na kanyang ginawa ay naka-display doon sa tindahan. Alam niyo mga kapatid, kapag kasi ikaw ang gumawa doon sa isang bagay, kahit pa sabihin nila nasa ibang lugar, kahit pa sabihin nila na dumaan ang panahon, di mo talaga malilimutan kasi ikaw ang gumawa doon eh. May personal touch ka kasi doon. So tuwang-tuwa itong young lad na ito at tinignan niya kung magkano ba ang presyo nitong sailboat na naka-display. At nung nalaman niya kung magkano, at bilang bata, wala naman siya talagang sweldo na nalaman, allowance lang. Lahat ng pag-aari, lahat ng pera na mayroon itong young lad na ito, ay talagang hinalungkat niya sa lahat ng kanyang gamit. At ang sabi sabi niya doon sa store, ito po ang amount na kaya kong ibigay dahil ito na ang lahat-lahat sa akin. Can I bring back that sailboat to my possession? Binili po niya yung sailboat na to. At labis ang kagalakan ng bata ito na exclaim niya sa kanyang kagalakan. Sailboat, you are mine twice. Sabi niya, sailboat, una ka na talagang akin kasi ako gumawa sa'yo. But now, akin ka na ulit. You are bought with a price. Hallelujah. Mga kapatid, ganun ang kagalakan ng Panginoon nung tayo ay binili niya ng kanyang banal na dugo. Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah. 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 If you truly believe that you are bought with a price, mahal i-worship Him sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ganun po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kasi, maaari namang i-focus na lang niya ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Pero kahit nakagaya ng sailboat, dahil ito'y tinatani niyang possession, kahit naubos ang lahat ng kanyang yamang itinago, he still bring it to his possession again. Hallelujah. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And that is also the very reason why Jesus Christ has every right to rule and take control of this temple, mga kapatid. We are twice His possession. First, when He created us. And then secondly, when He purchased us with His own blood. Hallelujah, hallelujah. And this purchasing of the souls na ginawa ng Panginoon, mga kapatid, gives us the privilege, hallelujah, na tayo ang maging templo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hinihiling ko po na ang bawat isa sa atin ay tatayong, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sabi po, mga kapatid, sa 2 Corinthians 6:16-18, for you are the temple of the living God, as God had said. Sabi po niya kanina, you are the temple. I will dwell in them. Sabi ng Panginoon, titira siya sa atin. Ang napakaganda dito, and walk in them. Kasama nating naglalakad ng Panginoon, mga kapatid. Kung iniisip mo ngayon na iniwang ka na ng Diyos, at nag-iisa ka sa iyong kahirapan, nagkakamali ka, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, I will dwell in them, I will walk in them. Hallelujah. 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 Sabi ng Biblia, I will be their God. They shall be my people, and wherefore come out from among them, and be ye separate, said the Lord. Sabi ng Panginoon, because we are
people, let us be separated from this world. Touch not unclean things, and then I will receive you, and I will be a father unto you. You shall be my sons and daughters, saith the Lord God Almighty. Hallelujah. We are His temple. We are His, mga kapatid. And He dwells in us. He's walking within us. It is therefore that we allow Him to take control, to rule over this temple, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. This temple will give glory to you, Jesus. This temple will be given everything to you, O God. As we sing this song, mga kapatid, we give you glory, Jesus. Let's raise our hands to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Jesus. We give you glory, Lord. We give you all, Lord, oh God. We give you everything we are, Jesus. Lord, we give you our hearts, oh God. We lift up our hands as we surrender to your will, oh God, today in our lives. Your word is perfect, oh God. And your Holy Spirit convicts us of your word, oh God. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. Panginoon, nandito ang bawat isa sa amin, oh God. Lord, patawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung sa mga nagdaang panahon, Panginoon, ang templong ito, Diyos, ay yung pinili ng iyong banal na dugo. Minsan sa aming buhay, aming natutungisan, Panginoon. Sa aming isip, Panginoon, nag-iisip kami ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Sa aming mga salita, Panginoon, nakakapagsalita kami ng mga bagay, O God. Hindi namin dapat sabihin, O God. Sa aming mga gawa, Panginoon, kung minsan nakagawa kami ng mga labag sa iyong kalooban. Hallelujah. And Lord Jesus, O God, your word is true. And you said that if we confess our sins, Panginoon, you are faithful to forgive us, O God. And we claim the promise, O God, as we continue to praise you, God. We repent of our sins, every sins, Panginoon. Alam namin ito, hindi, Panginoon. Linisin mo kami, O God. Purify your people, O God, today. Hallelujah. Cleanse us, O God, with your Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. And O God, hallelujah, hallelujah. As we continue to invite your presence in our midst today, O God. Hallelujah, hallelujah. Tingin mo patuloy, O God, ang aming mga pananalangin. If we ask, O God, and if we believe it according to your word, we will receive it, O God. At sa pagkakataong ito, O God, na
nandito po ang prayer request ng aming mga kapatid. Hallelujah! Lord, humihingi po kami ng guidance para sa pagbuha, Panginoon, ng ME board exam sa March 23, 24, 2013, Panginoon. Itong aming kapatid na ito, O God, humihingi ng special request. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanyang buhay, O God. Ikaw, Panginoon, magbigay sa kanya ng karunungan na nagmumula sa iyo, O God. At ganap na pananampalataya, Panginoon, na walang imposible sa iyo at may magagawa ka sa kanyang buhay. And Lord, sa oras na ito pa lamang, O God, kiniklaim na namin ang kanyang katagumpayan, Panginoon. Knowing that blessings flow in this church, O God. And as you bless this person, O God, na humingi ng prayer request, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang magpapala din sa bawat isa sa amin through his or her blessing. And we thank you, Jesus, for this privilege. And Lord, we're also praying sa Bible studies na ginagawa sa bahay po ni Brother Joaquin. Ikaw po, Panginoon, ang magbukas ng puso ng mga tao, Panginoon, na a-attend sa mga Bible study na ito. Lord, this year is our harvest time, O God. And we pray na patuloy mo, Panginoon, tawagin ang iyong mga anak upang maging magagawa, Panginoon, sa iyong bukasan. And we pray para sa mga taong magiging bukas ng puso, O God, na dadalo ng Bible study, that you will talk to them personally, Panginoon, that you will reveal yourself to them, O God. Gamitin mo lamang ang taong tagapagturo, Panginoon, upang yung mga salita ay maitanim sa kanilang puso. And Lord, sinasaway namin ang lahat ng gawa ng kaaway, O God, in the name of Jesus. We command the devil in the name of Jesus to flee, O God, at hindi na ito babalik, Panginoon, kung ito ay pumupunta sa ganitong gawain. And we claim the salvation of the people na makikinig sa iyong mga salita. Lord, we're also praying para sa exam ni Brother Kim, Panginoon. Ikaw din po, O Lord, ang magbigay sa kanya ng karunungan na nagmumula sa iyo, O God. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat pa ng kanyang ibang pangangailangan. We continue to pray, Panginoon, that you will supply everything he needs according to your perfect will, Panginoon. At sa ubagang ito, kiniklaim na namin ang tagumpay sa kanyang pag-aaral, Panginoon, sa lahat ng kanyang exams, Panginoon. At hayaan mo patuloy na magliwanag ang kabataan ito, Panginoon, saan mo siya naroon, O God. Ang iyong kabutihan ang lagi niyang makikita sa kanyang buhay. Lord, we're also praying for Elmer Berania sa kanyang pag-alis papuntang US bukas. Lord, ingatan mo po, Panginoon, ang taong ito. Alam po namin, Panginoon, na you can send angels to guide us, O God. And pinagkakatiwala namin sa iyo, kanyang pag-alis. Ihatid mo siya ng ligtas sa lugar na kanyang pupuntahan. And pray, Panginoon, sa perfect will mo sa kanyang buhay. Hayaan mo patuloy kang magpakilala sa kanya, Panginoon. At hindi lamang bigyan ng isang fruitful life dito sa lupa, Panginoon, kundi lalong higit matagpuan niya ang eternal life na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, we're also praying for the complete healing sa lalamunan at sa buong katawan, kalakas ng spiritual at physical ni Brother Nilo Aguila. Hallelujah, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na aming kapatid na ito, bagamat nasa ibang ibayo siya, O God. Ikaw magpaprotekta sa kanya, balutin mo siya at sampunan kanyang pamilya ng iyong banal na dugo. Lord, by your stripes, we are healed, O God. And we claim the blessing, we claim the promise, O God. Sama-sama namin pinapadalangin at nagkakalaki pa aming mananampalataya. Ang lahat ng mga kapatid namin aming pinalangin, Lord. You grant our prayers, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And Lord, as we continue to worship you, be enthroned in our midst today, God. Lord, ano man nasa puso, ano mang kabigatan, ano mang karamdaman, Panginoon. Let our worship, O God, let our worship, Panginoon, na maging daan upang makamta namin ang mga milagrong inihanda mo na para sa bawat isa sa amin. And today, God, we believe that if we worship you, Jesus, Hallelujah. if we only find the grace to truly seek your face today, Lord, everything will fall into its place, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng pangyayari. If we can only find the grace to worship you despite the storms, despite the trials,
impossible. And today, Jesus, be blessed with our worship. Be blessed with our praises. Be blessed with our hearts, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Alam niyo mga kapatid na sa ating pagsamba sa Panginoon, pag nag-glorify natin ang Panginoon mga kapatid, nakikita niya ang lahat ng bagay. Hindi maaari na pag nakita niya ang pagtataas mo ng kamay, buong puso mong pagsuko sa Kanya, hindi maaari hindi makikita ng Diyos sa iyong mga kailangan. Pag siya lamang ay hinanap mo ng iyong buong isip, ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, hindi maaari hindi baguhin ng Panginoon ang templo nito. You know, in our worship, there is revelation. In our worship, there is change in us. Hindi tayo tumataas ng kamay at sumasamba sa Diyos dahil part ito ng ating programa. Dahil gusto nating mag-spend lang ng oras at ibalik sa Panginoon ang pasasalamat. No, we worship God because we want to know what He wants to speak to us. Gusto nating malaman, Lord, how do you see me? That's our goal today. Lord, paano mo ba talaga ako nakikita? Ano ang plano mo sa buhay ko? Lord, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Lord, how can you use me mightily? Lord, reveal yourself to me. That's why we worship the Lord, mga kapatid. We want to know Him more and more. And we want to glorify Him because He is God and He is worthy to be enthroned. Today, we let Him rule. Today, we let Him be in
that we have in Jesus. Your problems does not equal your promises. Nothing compares to the promise that we have in Jesus. I said